Mula sa isang lihim na punit ng sidula, sumabog ang sigaw ng katipunan at nagising ang buong kapuluan sa pimumata-taong paglalakbay tungo sa tunay na kalayaan. Sa isang lungsod na abala sa pag-iilaw ng gasera at pag-ikot ng makinang panlimbag, tahimik na tumitibok ang puso ng isang kilusang hindi pa binibigkas sa mga liwasan. Taong 1892, natutuhan ng maraming Pilipino kung paano magtipon sa liwanag ng munting lampara at mag-usap sa wikang pinipigil sa mga paaralan. Doon, sa mga silid na amoy tinta at papel, nagsilang ang katipunan, isang kapatiran na ipinanganak sa pang-araw-araw na hinaing ng manggagawa, kawal at karaniwang tao. Sa mga pangalan nitong madalas makita sa pahina ng kasaysayan, Andres Bonifacio, Deodato Arellano, Teodoro Plata at Ladislao Diwa, maaaninag ang anyo ng pangarap na lumampas sa isang henerasyon. Kasama rin ang mga babaeng lumakad sa anino ng panganib. Si Gregoria de Jesus na naging tagapag-ingat ng mga lihim, kasama ang iba pang mga lakambining kumilos bilang tulay, mensahera at tagapagtago ng mga dokumento sa harap ng bantay saradong syudad. Sa panahong iyon, sariwa pa sa alaala ang pag-iral at biglang pagkaputol ng La Liga Filipina ni Jose Rizal. Pagkatapos itatag ang samahan na naglayong reforma ang maging daan, ang pag-aresto sa kanya at pagpapatapon ay nag-iwan ng puwang at sugat sa pag-asa ng marami. Sa puwang na iyon pumasok ang katipunan, nagpasya na kung hindi kikilos ang pamahalaang kolonyal tungo sa makatarungang pagbabago, kikilos ang bayan sa sarili nitong paraan. Naging wika ng samahan ang pagpaplano sa lihim, ang paglagda sa dugo, at ang pagtuturo sa kapwa kung bakit mahalaga ang dangal at kalayaan. Habang patuloy na umiikot ang mga rolyo ng papel sa mga imprentang nagpapalaganap ng opisyal na balita, may iba pang tinta ang dumadaloy sa pagitan ng pahina, mga pahiwatig na may nagaganap na kakaiba. Sa isang pagawaan ng dyaryo, may batang manggagawa na kinain ng kaba. Inilapit niya ang isang lihim sa isang taong mapagkakatiwalaan, at sa mga sumunod na araw, kumalat ang bulong-bulungan na may kapatirang nagtatagpo at nanunumpa. Mula roon, nagsimulang lumapot ang ulap ng hinala. Isang araw ng Agosto 1896, bumulaga sa lungsod ang salitang kataksilan, at ang pagbubunyag ay naging gatilyo ng pagkilos. Sa mga bakuran at bakanteng lote ng Hilagang Kalakhang, Maynila, nagtipon ang mga kamay na sanay sa pagbitbit ng trabaho at naging kamay na humawak ng itak at lantaka. Sa pagitan ng paghinga, nasaksihan ang pagkapunit ng sedula, ang payak na dokumentong nagbabayad ng pagkakakilanlan sa ilalim ng korona, ngunit sa sandaling pumunit ang papel, parang pumunit din ng tabing ang mga nagkasundo. Hindi na pagbabalik ang hinahanap, kundi pagputol. Pugadlawin o balintawak, ang tawag ay pinagdedebatehan pa sa mga aklat at talakayan, subalit iisa ang saysay na umaalingaw-ngaw. Ang sigaw ay hindi na maibabalik sa bote. Iyon ang sandaling nagkaroon ng tinig ang galaw ng maraming bayan at nayon. Iyon ang sandaling naging malinaw na ang isang lihim ay hindi na kayang ikubli ng alinmang gusali o kuta. Sa mga sumunod na gabi at umaga, nagliyab ang pagtatangkang hulihin ang diwa ng kalayaan gamit ang lakas ng sandata. Sa San Juan del Monte na tatawaging pinaglabanan sa gunita, sumiklab ang unang malalaking putukan. Doon, pinagtagpo ang kapos na bala laban sa organisadong hukbo. At kapag nauubos ang pulbura, idinadagdag ang tapang ng dibdib. Sa Bulacan, Laguna, Batangas, at lalo na sa Cavite, unti-unting sumulpot ang mga pulutong na marunong gumamit ng tanawin at tulay bilang kakampi. Sa Cavite, lumitaw sa ulat ang pangalang madalas marinig sa mga paaralan, Emilio Aguinaldo. Sa pagitan ng dalawang pangkat magdiwang at magdalo umusbong ang mga estratehiyang nakabatay sa laman ng baryo, sa tulong ng kapwa, sa bilis ng paa at ikli ng mga liham.
Sa ilalim ng mga bituin ng Disyembre, ang isang pangalan ay inari ng mga monumento at paaralan dahil sa kanyang huling hakbang sa Bagumbayan, si Jose Rizal. Noong ika-30 ng Disyembre 1896, ang pagputok ng mga baril sa umaga ay hindi lamang pagwawakas sa buhay ng isang doktor at manunulat. Iyon ay paglalagak ng isang batong pang-alaala sa gitna ng kalsada ng bansa. Parang mas lumakas ang sigaw ng araw na iyon sapagkat maraming kabataan at matanda ang nakakita na kahit ang tinig ng reforma ay maaring palayasin at patahimikin. Sa katahimikan matapos ang putok, nabuong muli ang pasya na ituloy ang simula. Sa Cavite, tumingkad ang mga tagumpay at alitan. Ang pagsikat ng pangalan ni Aguinaldo, kasama ang mga indayog ng politika sa pagitan ng magdiwang at magdalo, ay nagbunga ng isang pagtitipon na nakaukit sa kasaysayan. Ang pagpupulong sa Tejeros noong Marso 1897. Dito, pinili ang pamunuan ng rebolusyon ngunit sumunod ang mga tanong. Sino ang lehitimo? Kaninong selyo ang dapat sundin? Sa isang kilusang nagsimula sa pantay na kapatiran, dumating ang paggawa ng pamahalaan sa gitna ng apoy. Sa likod ng mga dokumentong sinulat mga salaysay at protesta na ramdaman ng marami ang bigat ng pagliko mula sa iisang sigaw tungo sa formal na pagbubuo at kasama ng formalidad ang pagbubukas ng pintuan sa sigalot. Sa mga araw pagkatapos ng Tejeros, iniwan sa papel ang Acta de Tejeros at sinundan ng Naik Military Agreement, mga pahinang naglalaman ng alinlangan at pagtatangka sa muling pag-ayos ng utos. Subalit sa kagubatang balot ng hamog, may kasunod na kabanata na mabigat basahin. Noong Mayo 10, 1897, sa kabundukan ng Maragondon, natapos ang buhay ni Andres Bonifacio at kapatid niyang si Procopio. Sa katahimikan ng bundok, tumigil saglit ang hangin. Ang kilusang sinilang sa ilalim ng kanyang pangunguna ay magpapatuloy, ngunit dala ang bigat ng sariling sugat. Makalipas ang ilang buwan ng labanan at pag-urong, nagsanib ang mga pangako at pagod sa isang kasunduan sa biyak na bato. Doon itinatag ang isang republikang kumikirot sa mga kamay na humawak ng sandata. Ang kasunduang pangkapayapaan ay naghanda ng daan para sa pagpapatapon sa Hong Kong, kasama ang paglaang pondo na magsisilbing binhi ng muling pagbangon. Ang mga lider na tumawid dagat ay nagbuo ng kilalang Hong Kong Junta, nagplano sa mga sulok ng lungsod kung paano muling haharap sa kapalaran ang rebolusyon kapag tumagos ang sinag ng pagkakataon. Ang pahinga ay hindi naging pagtalikod. Ito ay naging pag-ipon ng hininga. Sa Ibayo, sa himpapawid na pinaglalanguyan ng usok ng karbon at singaw ng bakal, gumugulong din ang malalaking pangyayari. Noong Mayo 1, 1898, sa puwang dagat malapit sa Maynila, naganap ang labanang magbubukas ng susunod na pinto. Sa loob ng ilang oras, nagbago ang timpla ng kapangyarihang pandagat sa kapuluan. Makalipas ang mga linggo, noong Mayo 9, 1898, bumalik si Aguinaldo mula sa Hong Kong, kasama ng pagbabalik ang bagong bandila na binuo sa sipag at pananabik ng pamilyang Agoncillo, isang tela na kakatawan, hindi lamang sa kulay, kundi sa pag-asa. Noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite, binigkas ang kalayaan. Sa balkonahe, kung saan humahaplos ang hanging dagat sa mensahe, isinilang ang isang pahayag, mahina pa ang paa ng Republika, ngunit marunong nang huminga. Sa Malolos, sumunod ang Kongreso na nag-usap tungkol sa pagkatao ng pamahalaan at ng batas. Sa mga talakayan, pinilas ang mga konsepto at pinagdikit-dikit ang mga hiniram at sariling turo. Sa panahong iyon, ang salitang konstitusyon ay hindi lamang papel. Isa itong mapa ng nais maging bansa, kung paano mamumuno, paano ipagtatanggol ang karapatan, at paano magtutuos ang kapangyarihan at pananagutan. Ngunit habang isinusulat ang mapa, may isa pang kamay na gumagalaw sa malayo, mga kasunduan sa pagitan ng mga imperyo.
Noong Agosto 13, 1898 sa Maynila, nagkaroon ng labang maraming aklat ang tumatawag na mock battle. May formal na pagsuko, may maingat na koreografiya, at may pagpipigil na makapasok ang puwersa ng mga Pilipino sa mismong puso ng syudad. Sa Disyembre 10, 1898, nilagdaan ang Treaty of Paris. Sa isang lagda, ipinasa ang soberanya ng kapuluan kapalit ng salapi 20 milyong dolyar na parang pagbenta sa pag-aari na hindi man lang tinanong ang tunay na may-ari. Ang panginginig ng pulso ng maraming makabayan ay hindi dahil sa presyo. Ito ay dahil sa linaw na ang kinikilalang kalayaan sa kawit ay hindi kinilalang ganap ng panibagong kapangyarihang dumating. Sa unang bahagi ng 1899, sumiklab ang apoy sa tuluyang anyo. Noong Pebrero 4, sa may tulay ng San Juan, pumutok ang baril na nagmarka ng paglipat mula sa tensyon tungo sa lantad na digmaan. Sa pagitan ng mga baryo at pilapil, tumakbo ang mga unit na may ibang antas ng sanay sa pakikibaka. Iba-iba ang command, ngunit iisa ang pangarap. Sa Malolos, naglingkod si Apolinario Mabini bilang tagapayo at konsensya. Sa mga larangan, kumalat ang mahigpit na mga utos ni Antonio Luna na nagsikap gawing disiplina ang sigaw. Ngunit noong Hunyo 5, 1899, natigil ang pagbaksyon ng disiplina sa isang kanto ng kabanatuan. Ang pagpaslang sa kanya ay nag-iwan ng bakanteng upuan sa estratehiya at nagpasok ng maraming tanong. Paano ipipirmi ang librong nakakawala mula sa bigkis? Sa mga buwan at taon na sumunod, nawala ang mga sentrong simbolo ng pamahalaang revolusyonaryo. Noong Marso 23, 1901, sa Palanan, nadakip si Emilio Aguinaldo sa pamamagitan ng isang planong gumamit ng pagbabalat kayo at pakikipag-ugnayan sa mga kababayan na nagsilbing gabay. Makalipas ang ilang panahon, idineklara ng pamahalaang Amerikano na tapos na ang digmaan. Ngunit sa mga baryo at baybayin, hindi basta natatapos ang sugat dahil lamang sa proklamasyon. Sa Samar, ang alaala ng Balangigan noong 1901 ay nanatiling sugat at kwento, isang tagpong nilapatan ng malupit na atas na pumatay at sunugin, nagpaabot ng takot at pagdurusa sa mga pamilyang walang kinalaman sa desisyon ng mga nakakataas. Sa katimugang dulo ng kapuluan, nanatiling matatag ang paglaban ng mga Moro. Noong 1996 at 1913, umalingawngaw ang Bud Dadyo at Bud Bagsak bilang patunay na may iba't ibang mukha ang paglaya at may iba't ibang pag-unawa sa katahimikan. Mula 1902 hanggang 1907, gumuhit ang ibang anyo ng paglaban. Sa kabundukan at liblib na pook, itinatag ni Macario Sakay ang tinawag na Tagalog Republic, isang pagsisikap na ipagpatuloy ang mitiin kahit pa sabihing tapos na ang digmaan. Noong 1907, natapos ang kanyang buhay sa lubid ng bitay at sa harap ng taong bayan, ang kanyang anyo ay naging simbolo ng pagnanais na hindi masukat ng iisang proklamasyon. Samantala, sa mga bayan, unti-unting sinulid ang lipunan, itinayo ang mga paaralan, inayos ang mga kalsada, pinalawak ang palitan ng kalakal. Sa ilalim ng bagong pamamahala, nagkaroon ng anyo ang pang-araw-araw na buhay na may halong pag-asa at pagdududa. Noong 1907, binuksan ang pinto ng isang mahalagang institusyon, ang Philippine Assembly. Naroon ang ideya na kahit nasa ilalim ng banyagang watawat, maririnig sa bulwagan ang tinig ng mga halal na Pilipino. Dalawa ang kamay ng pamahalaang sibil ang komisyon at ang asembleya, at sa pagitan nila dumaan ang mga panukala, paghihigpit at pag-udyok sa kinabukasan. Noong 1916, ipinasa ang Jones Law na naglatag ng pangako ng kalayaan sa sandaling makayanan ng Pilipinas, ang pamamahala. Sa mga pluma at talumpati, tinahi ang retorika ng inaabangang araw at ang realidad ng pang-araw-araw na buhay sa ilalim ng mga patakaran. Lumipas ang ilang taon. Sa pagitan ng krisis at pagbangon,
Sumulpot ang diplomasyang kumatok sa pintuan ng Kongreso sa Washington. Noong dekada 1930, pinangunahan ni Sergio Osmeña at Manuel Roxas ang tinawag na OSROX Mission. Nabuo ang Hare House Cutting Act noong 1933. Subalit sinalubong ito ng pagtutol ni Manuel L. Quezon dahil sa ilang kondisyon na itinuturing na nakakasama sa kabuhayan at karangalan ng bansa. Hindi doon natapos ang usapan. Sumunod ang Tydings-McDuffie Act noong 1934 na naglatag ng malinaw na landas sa pagbuo ng Commonwealth, isang transisyong pamahalaan na magiging tulay papunta sa ganap na kalayaan pagkatapos ng takdang panahon. Noong 1935, isinilang ang Commonwealth, pinamunuan ni Quezon at Osmeña. Dito, nagkaroon ng pagkakataon ng bansa na mag-ehersisyo ng mga kalamnan ng pamahalaan, tagapagpaganap, tagapagbatas, at hudikatura na nakapaloob sa mas malayang balangkas. Noong 1937, ipinroklama ang pambansang wika bilang simbolo ng kolektibong pagkakakilanlan, kasabay ng plebisito para sa karapatang bumoto ng kababaihan, isang hakbang na kumilala sa lakas na matagal nang kasama sa bawat yugto ng pakikibaka. Sa larangan ng depensa, tinahi ang plano ng pambansang seguridad sa tulong ng mga tagapayo mula sa ibayong dagat. Itinuro ang paghahanda sa panganib na lumalawak sa Asya. Subalit ang unos na sumunod ay hindi kayang pigilan ng anumang kartilya o proklamasyon. Noong Disyembre 1941, nang umalingaw-ngaw ang mga eroplano at umulan ng bala sa mga paliparan at kampo, nagbago ang mukha ng umaga. Ang Bataan ay naging simbolo ng katig na matiyagang humawak sa baybayin at ang Corregidor ay naging tuktok na huling kapit sa bunganga ng Luk. Sa panahon ng kawalan ng supply at sakit, pinili ng mga sundalo at sibilyan na tumindig kahit dahan-dahan ang bawat hakbang. Kapag ang isang batalyon ay kinapos, may sapatos na lumangoy sa putik upang maghatid ng mensahe. Sa pagkabagsak ng Bataan at Corregidor, nagbukas ang pintuan sa pinakamasidhing pagsubok ng katawan at loob. Ang Bataan Death March, kung saan ang init, uhaw at hapdi ay naging kalahok sa lakad na walang katiyakan. Sa kabilang dulo ng paghihirap, tumubo ang mga gerilyang grupo sa kabundukan, sa gulod at sa baybayin. Habang hawak ng pananakop ang mga sentro, kumislot sa gilid ang diwang hindi matigatig. Sa malayo, sumabay sa hangin ang pangakong I shall return, isang pangungusap na naging tali sa maraming umaantabay sa pagbabago ng agos. Sa gitna ng pananakop, umiral ang isang pamahalaang itinatag sa ilalim ng anino ng mananakop, ang Republika ni Laurel. Sa mga lungsod, ang rasyon ng bigas, asukal at asin ay naging paalala ng kahirapan. Sa mga baryo, ang palitan ng kabutihan at palihim na tulong ay naging sandata ng mga pamilya. Nagkusang magtanim ng kamote sa bakuran, nagtipid sa kaunting posporo at langis, nag-ingat sa bawat yabag kapag umiingit ang hapon. Umusbong ang iba't ibang kilusang nakibaka, maging ang Hyuki at iba pang grupong kumilos ayon sa kanilang pagkakaunawa sa kalayaan at katarungan. Sa araw-araw na pakikibaka, ang hangarin ay iisa, mabuhay, mapangalagaan ang dangal, at maipamana sa susunod na henerasyon ang diwa ng pagtindig. Bago tuluyang ipagpatuloy ang mas malalaking labanan, kailangan ng isang sandaling pahinga para sa mga nakikinig at nanonood. Bago ipagpatuloy ang kwento, narito ang isang maikling paalala na isinisingit sa oras na ito. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong patuloy na makapanood ng mga kwento tungkol sa kung paano lumaban ang Pilipinas at nakamit ang kalayaan, mag-subscribe ka sa channel at i-like at i-hype mo rin ang video para mas makarating ito sa mas maraming taong tulad mo. Sige, tuloy na tayo sa kwento. Nang muling bumalik ang tingin sa mapa, sumulpot ang pangalan ng Leyte. Noong Oktubre 20, 1944, lumapag ang mga puwersa sa dalampasigan.
Ang tunog ng alon at putok ng kanyon ay naghalo sa hangin. Mula Leyte, unti-unting pinilas ang lambat ng pananakop sa iba't ibang lalawigan. Sa Luzon, ang labanan sa Maynila noong 1945 ay naging isang sugat na matagal manghihilom. Mga lumang gusali ang gumuho, mga tao ang naipit sa gitna ng apoy at bala, mga alaala ang nasunog at mga pamilyang nawalan ng tirahan. Sa likod ng alingawngaw ng kanyon, narinig ang pag-iyak at dasal mga tinig na nagnanais ng payapa, kahit ang kapalit ay ang pagwawakas ng isang lungsod na dati itinatawag na perla ng silangan. Sa pagtatapos ng digmaan, bumalik ang tanong, paano muling itatayo ang bahay matapos masunog ang bubong at dingding? Noong 1946, sumalubong ang bansa sa isang halalan kung saan tumimbang ang mga pangalan ni Roxas at Osmeña. Sa mga bulwagan at baryo, pinagpasyahan ng mga tao kung sino ang gagabay sa unang hakbang ng isang bansang babangon mula sa guho. Noong Hulyo 4, 1946, nilagdaan ang kasunduang nagkumpirma ng kalayaan, isang dokumentong nagwakas sa formal na ugnayan ng kolonyal na pamamahala at nagbukas sa pakikipagtulungan ng dalawang bansa sa bago at komplikadong paraan. Kasama sa bagong mundong ito ang Bell Trade Act at ang tinatawag na parity rights, mga probisyon na matagal pag-uusapan sa pamilihan, bukid at classroom sapagkat ang kalayaan ay hindi lamang watawat sa tuktok ng poste. Ito'y kabuhayang isinasaayos, lupang pinagtataniman at pamilyang binubuo sa harap ng bagong ekonomiyang pandaigdig. Ngunit bago pa tuluyang pumasok ang henerasyon ng mga kasunduan at pamilihan, nararapat ding balikan ang mga pangalan at mukha na madalas malampasan ng tingin. Nariyan si Gregoria de Jesus, tagapangalaga ng mga lihim at alaala, si Melchora Aquino, kilala bilang Tandang Sora, na naging ina ng mga revolusyonaryo sa kanyang tahanan, at si Teresa Magbanua sa Visayas, na nagpakita na ang tapang ay hindi pag-aari ng iisang lungsod o kasarian. Sa Mindanao, may mga lokal na bayani at pinunong gerilya na pinili ang talim at talino laban sa duda at takot. Sa kabuuan ng kapuluan, ang mga guro, magsasaka, mangingisda, tindera at kabataan ay naging haligi ng isang kilusang hindi mapapangalanan sa iisang tao. Ang kanilang mga araw ay puno ng payak na gawaing umuuwi sa iisang mitiin, maipagpatuloy ang buhay at ang dignidad sa gitna ng unos. Kapag inilatag ang mapa mula Luzon hanggang Mindanao at ikinabit ang mga petsa mula 1896 hanggang 1946, mabubuo ang isang linya na parang kurba ng tibok ng puso. Sa simula, may biglang pagtaas ang sigaw, sumunod ang pag-indayog na may lakas at panghihina ang mga labanan at kasunduan. At sa dulo, may tuloy-tuloy na pintig na nagpapahiwatig ng pagbangon ang formal na kalayaan at pagbuo ng mga institusyon. Kung titingnan ang mapa, makikita kung paanong kumalat ang apoy mula sa lihim na silid ng Maynila patungo sa mga digmaan sa Cavite, mula sa kabundukan ng Bulacan at Laguna patungo sa mga dalampasigan ng Leyte, mula sa mga eskinita ng Tondo hanggang sa mga palayan at daungan ng Visayas, mula sa mga burol ng Samar hanggang sa mga lambak ng Mindanao. Ang pahayagan, pamilihan at simbahan ay nagsilbing himaymay ng komunikasyon. Ang bawat misa, pamilihang araw at piyesta ay naging pagkakataon upang makipag-usap, magpasa ng lihim at magtahi ng ugnayan. Sa paglakad ng kasaysayan, lagi ring sumasabay ang mga maling akala. Maririnig ang tanong na, saang lugar ba talaga ang sigaw? Pugad Lawin o Balintawak? Sa dokumento at salaysay, iba-iba ang tugon, ngunit nagkakaisa ang ulirat na ang diwa nito ay iisa. Ang pampublikong pagputol sa soberenya ng banyaga at ang tahasang pag-angkin ng dangal. May iba pang tanong, parang isang araw lang ang kalayaan, hindi ba? Ngunit kapag binalikan ang 1896 hanggang 1946, malinaw na ang kalayaan ay proseso, pagsilang, pagkadapa,
pagbangon, muling pagtatangkang itinatag sa mga batas, ekonomiya, at edukasyon. Sa isyu naman ng mock battle at Treaty of Paris, lumitaw ang aral na sa pagitan ng sigaw ng masa at sulat kamay ng mga diplomata, may kaligtasan at pagkadismaya na sabay umiiral. Ang pagtukoy sa katotohanan ay hindi para manumbat, kundi para maintindihan kung bakit nanatiling matatag ang loob ng tao kahit malabo ang daan. Mula rito, maaaring itanong, ano ang ibig sabihin ng kalayaan sa araw-araw? Sa mga magsasakang nagbubungkal matapos ang digmaan, ang kalayaan ay ang karapatang mag-ani ng hindi takot sa panghihimasok. Sa mga manggagawang nagbabalik sa pabrika, ito'y sahod na kayang magtaguyod ng pamilya at pag-asa sa bukas. Sa mga batang pumapasok sa paaralan, ito'y talang bituin sa pahina ng kwaderno, wikang kinikilala, kasaysayang itinuturo, at pangarap na pwedeng ipinta. Sa mga pamilyang naulila, ito'y karunungang maghilom at magpatawad ng hindi nakakalimot. At sa mga pinuno, ito'y bigat ng pananagutan. Ang hatol ng kasaysayan ay laging dumarating, kahit mabagal ang takbo ng orasan. Kapag pinaalalahanan ang sarili sa mga petsa, madaling maalala ang Hunyo 12 at Hulyo 4. Sa Hunyo 12, nabigkas ang unang matapang na malaya na sa sarili nating bakuran. Sa Hulyo 4, pinirmahan ang pagkilala na kumumpleto sa proseso sa mata ng pandaigdigang komunidad. Ang dalawang petsa ay hindi kailangang maglaban. Maaari silang magsalo. Una, ang pagbangon ng loob. Pangalawa, ang pag-amyenda ng daigdig sa katotohanang matagal na nating ipinaglalakad. Sa ganitong pagbaysa, ang watawat ay hindi lamang isang telang iwinawagayway. Ito ay kasunduan na panatilihin ang dangal sa paraan ng pagdidebate, pagpuna at pagdesisyon. Sa huling paglingon, bumabalik ang larawan ng unang sigaw, ang pagkapunit ng sedula, ang pawi sa sentido, ang pag-igting ng boses. Ang sigaw ay hindi musikang biglang pumailan lang. Ito ay tugtuging pinagsalitan ng maraming kumakanta sa loob ng kalahating siglo. Ang kumanta ay mga mangingisda sa dalampasigan, mga guro sa lumang classroom, mga sundalo sa trinsira, mga ina sa hapag, at mga batang natutong bumasa sa ilalim ng lampara. Ang kanilang tinig ang gumuhit ng landas mula 1896 hanggang 1946. Sa puntong ito, ang palad na sumalo sa alikabok ng digmaan ay hawak na ang butil ng hinaharap. Nasa kamay ng susunod na henerasyon ang tanong, ano ang gagawin sa kalayaang ito? Kung itatali sa isa o dalawang pangalan, malilimutan ang laksa-laksang kamay na kumilos. Kung gagawing larawang nakasabit lamang, mapuputikan muli ang sahig sa susunod na pag-ulan. Ang mas mabuting tugon ay gawing pamumuhay ang aral. Sa tuwing may kawalang katarungan, ang kasaysayan ay nagtuturo kung paano tumindig. Sa tuwing may pagkalito, ipinapakita kung paanong magtalo ng marangal. At sa tuwing may pangako, pinapaalala kung paanong managot sa salitang binitiwan. Habang humuhupa ang huling nota ng salaysay, nananatili ang himig na nagmula sa lihim at umabot sa liwanag. Ang sigaw ay hindi na ingay ng nagmamadaling sandali. Ito ay tinis ng tinig na marunong tumagal. Sa bawat barangay at lungsod, may katumbas na hakbang mula sa pahina ng kasaysayan patungo sa sementeryo ng bayani, sa bagong paaralan, sa palengke, at sa munisipyo kung saan pumipila ang mga tao upang pumili ng lider. Ang kalayaan ay hindi minsanan. Ito ay pinanday ng henerasyon. Ito ang pinakamahalagang pamana, ang kakayahang sumigaw kapag kailangan, at ang mas mahalaga, ang kakayahang makinig at magtahi ng kinabukasan kahit magkaiba ang paniniwala. Sa sandaling pinipiling balikan ang bawat pangalan at petsa, dumarami ang larawang hindi kasing kilala ng mga nasa monumento, ngunit kasing bigat ng bato sa pundasyon ng isang bahay. Makikita ang isang ina sa tondo na nag-iingat ng mga papel sa ilalim ng banig, at isang anak
na nakatingin sa pinto, handang kumatok sa kapitbahay kung may bantang pagsalakay. Makikita ang isang guro sa Bulacan na matapos ang klase, tahimik na nagtuturo ng abakada at kasaysayan sa masiglang bulungan upang matandaan ng mga bata kung bakit isinusulat ang salitang kalayaan ng buo at malinaw. Sa Cavite, isang panday ang humahaplos sa bakal bago ito maging bolo. Sa Visayas, isang dalagang nakasakay sa kabayo ang nagbabantay sa lubak na daan kung may mensaheng kailangang ipadaan. Sa Mindanao, isang pinunong naghahanap ng pagitan kung saan maaaring panatilihin ang dangal ng sariling pamayanan sa harap ng mga kapangyarihan. Kapag pinalapad ang tingin, nauunawaan kung bakit ang sigaw ay sumabog sa buong kapuluan. Hindi ito lamang utos mula sa itaas. Ito ay sumidhi sa pakiramdam ng bawat pamilyang naghahangad ng buhay na hindi minamaliit. Nang magpalit ng watawat sa ibabaw ng mga gusali, hindi agad nagbago ang hangin sa loob ng kusina. Sa pagpasok ng bagong pamamahala noong unang taon ng pananakop ng Amerika, dinala ang isang sistemang paaralan na nakaayos sa wikang Ingles at mga gurong tinawag na Thomasites. Para sa marami, ito ipagkakataon upang matuto ng bagong kasanayan. Para sa ilan, ito ipanganib sa pagkalimot ng sariling wika at gunita. Sa mga pook na malalayo sa sentro, hindi pantay ang dating ng pagbabago. May baryong napailawan ng lamparang pinalitan ng bombilya at may bayan na rin na natiling tahimik ang gabi, parang nakikinig muna bago sumagot. Sa pagpasok ng mga batas at alituntunin, naranasan ang pagdadalang habag at pagdaramdam na sabay na alon sa isang pampang. Dumating ang 1907 na may pag-asang naririnig ang boses ng tao sa bulwagan ng assembly. Nakaupo ang mga halal na kinatawan at pinag-uusapan kung paano isasalansan ang mga batas nang hindi nabibitawan ang laman ng salita, ang kabuhayan, ang lupa at ang pag-asa. Sa mga pahayagan, may mga editorial na pumupuna at may mga sanaysay na nagpapalakas ng loob. Sa labas, may magkakaibigan na nag-uusap sa tindahan ng tabako na ang mga barya at agos ng kwento ay iisa ang pakay-unawain kung saan papunta ang bansa. Sa parehong panahon, ang mga aninong na natili sa kabundukan ay nagpatuloy ng paglaban sa paraang sariling hulma. Iyan ang kwento ni na Macario Sakay at ng Tagalog Republic. Sa araw ng bitay noong 1907, hindi lamang isang tao ang inakyat sa entablado ng kapalaran. Isang aral ang umakyat din. Kahit sabihin ng pahayag na tapos na ang digmaan, may mga puso na hindi pa natatapos ang pagtalakay sa kahulugan ng kalayaan. Lumundag ang panahon tungo sa mga misyon sa ibayong dagat. Sa Washington, D.C., umupo ang mga kinatawan ng Pilipinas sa mahabang mesa, bit-bit ang mga panukala. Ang Osrox Mission ay naglatag ng balangkas para sa isang batas na magtatakda sa petsang inaasam. Ngunit ito isinalubong ng pagtutol mula sa panig na nais mas mainam na kondisyon para sa bayan. Naging mas malinaw sa Tidings McDuffie na ang kalayaan ay daraan sa tulay na tinatawag na Commonwealth, isang panahong tuloy ang pagsasanay sa pamumuno, ekonomiya at depensa. Sa mga papel ng batas, malinaw ang petsa. Sa mga palad ng tao, sinusukat ang timbang ng mga kondisyon. Nang sumiklab ang karahasan sa buong Asya, dumating sa Pilipinas ang unos na may sariling mapa. Sa himpapawid ng Disyembre 1941, ang tunog ng unang bugso ng pag-atake ay nagpagising sa isang umagang hindi katulad ng dati. Sa Bataan, sinubok ang lakas ng sikmura at gulugod. Kakaunti ang pagkain, kapos ang gamot, at mabagal ang oras. Sa Corregidor, naghiyawa ng kanyon at sumasagot ang dagat sa pagigkas ng narinig. May mga sundalong natuto kung paano huwag tumigil kahit mapurol na ang itak ng loob. May mga nars na nagpasya kung alin ang unang tatahiin at alin ang tatapalan ng dasal. Sa pagwawakas ng Bataan at Corregidor,
Ang paglalakad patungo sa kawalang katiyakan ay naging araw-araw na balita. Ang Death March ay naging bangungot na nagising sa init at uhaw. Sa tabi ng kalsada, may mga kabataang naghanap ng tubig. Sa bandang dulo, may mga pamilyang naghihintay sa maling akala na baka makita pa ang mahal sa buhay. Sa kabila, parang usbong sa gilid ng bato, tumubo ang mga gerilya. Sa bundok, sa tabing dagat, sa pagitan ng mga damuhan, bits and pieces ng isang bansa na ayaw lumubog. Sa syudad na pinasang-ayon sa bagong rehimen, ang mga tao ay natutong magbilang ng rasyon ng bigas at asukal. Sinukat nila ang bawat butil, nagtipid sa posporo, nag-ipon ng dahon upang gawing tsaa, at lumusot sa makikitid na daan para makapagdala ng lihim. May mga pamilyang tinanaw ang panganib at piniling sumuporta sa simulain. May mga taong napilitang makibagay upang mabuhay. Sa ilalim ng mga ganitong araw, nahubog ang pasensya ng isang bayan. Sa bukid, ang kamote ay naging sagot sa gutom. Sa palengke, ang palitan ng kaunting asin at isda ay naging saliw ng paso ng kawalan. Kapag sumikat ang araw, sinasalubong ito ng katahimikan at panalangin. Kapag lumubog, binibilang muli ang bukas at inaantabayanan ang balitang makapagpapagaan sa gabi. Nagbalik sa dagat ang kapalaran. Noong Oktubre 1944, bumaba sa Leyte ang mga puwersa ng magbabalik, at ang salitang liberation ay naging tunog na may halong takot at pag-asa. Sa mga baryo, sumigla ang mga kwento. May tumulong na sundalo, may nawalang bahay, may nakitang nawawalang kapatid. Sa Manila noong 1945, ang mga pader ay hindi lamang gumuho. Kasama ang pader, bumagsak ang ilang alaala, libro sa lumang aklatan, binyag sa lumang simbahan, larawan sa lumang aparador. Sa bawat ilang metro, may taong tumakbo at may taong natumba. May nagtagong pamilya na nakarinig ng mga yabag at nanalangin na dumaan ang panganib ng hindi sila napapansin. Sa huli, nang maputol ang huling putok, sumingaw ang katahimikan na parang alimuom pagkatapos ng ulan, bit-bit ang amoy ng abo at bagong simula. Nang panahong kailangang magdesisyon ang bansa kung sino ang magtutulay sa guho patungo sa bagong umaga, nagtagpo sa isang balota ang mga pangalang kilala. Sa maraming bayan, natutong pumila ang mga tao upang pumili kung kaninong kamay ilalagay ang pag-aayos ng mga lansangan at tulay, ang muling pagpapatayo ng paaralan at ospital, at ang pagdisenyo ng ekonomiyang kayang sumalo sa pagod at pangarap. Nang dumating ang araw ng Hulyo 7, 1946, humampas ang hangin sa watawat na matagal kulang sa pagkilalang hinihingi. Sa lagda ng kasunduan, itinakda ang relasyon ng dalawang bansa sa bagong anyo. Nakaharap sa mesa ang Bell Trade Act at ang usapin ng parity rights. Paano hahatiin ang pribilehiyo at kapakinabangan sa minanang sistema? Sa baryo, ang tanong ay mas payak. Magkano ang palay sa susunod na anihan? Magkakaroon ba ng puhunan para sa pagbili ng kalabaw? Makakauwi ba ang sundalo sa kanyang lumang bahay na nabutas ng bala? Ang kalayaan sa ganitong pagtingin ay trabaho sa araw-araw. Umiiral sa palitan ng presyo at pawis, sa usapan ng lupa at tubig, at sa paraan ng pagharap sa isipan ng kabataan. Sa mga taon bago dumating ang ganap na kalayaan, inukit sa Commonwealth ang mahahalagang palatandaan ng isang bansa. Ang wika ay pinili at inalagaan, hindi para burahin ang iba, kundi para bigyan ng sentrong hibla ang paghahabi. Ang karapatan ng kababaihan na bumoto ay kinilala hindi bilang pabor, kundi bilang pag-amin na kumikilos ang lipunan sa dalawang balikat. Sa larangan ng depensa, itinahi ang plano na hindi lamang pader at kanyon ang nilalayon, kundi ang kaisipang kaya ng bansa ang magpasya sa sariling landas. Ang lahat ng ito ay hindi atas ng iisang lider o pangkat. Ito'y pinagdaanan sa pulong, debate, paghihintay, at pagtatama ang dahan-dahang paglakad na siyang tunay na ugali
ng malalayang pamayanan. Makatutulong sa pag-unawa ang pagtingin sa mapa na parang storyboard ng isang mahabang pelikula na walang ingay ng suspense, ngunit puno ng saysay. Mula sa hilagang Kalakhang, Maynila, lumundag ang sigaw patungong Cavite at mga kalapit lalawigan. Umangkat ng siklab ang Bulacan, Laguna, Batangas, at umalingaw-ngaw ito sa mga pulo ng Visayas at mga lambak ng Mindanao. Ang mga daungan ay naging pasilyo ng balita. Ang mga simbahan ay naging bulwagan ng tahimik na pagpupulong. Ang mga pamilihang bayan ay naging palitan hindi lamang ng gulay at isda, kundi ng mga lihim at balita. Sa bawat hakbang, nadagdagan ang taong nakakaalam, nakikilahok at nagbabantay. Sa dulo, nang dumating ang kalayaan, hindi ito pumirmi lamang sa Maynila o sa bulwagan ng Kapitolyo. Nakarating ito sa dulo ng kalsada kung saan may batang nakatayo sa harap ng bagong paaralan na wala pang bintana, ngunit may bubong na sapat sa ulan. Sa ganitong paglalatag, mahalagang ituwid ang ilan sa mga maling akala na madalas sumulpot kapag ang panahon ay pinapakinggan lamang sa bulong. Sa tanong, kung pugad lawin o balintawak ang tunay na tagpo ng sigaw, malinaw sa mga dokumento at salaysay na may iba-ibang detalye at petsa ang paggunita, ngunit iisa ang diwa, pampublikong pagputol sa sedula at pag-angkin ng sariling loob. Sa usaping mock battle, may pagsang-ayon sa ilang ulat na may koreograpiyang dinikda ang formal na pagsuko at sinadyang hindi makapasok ang lakas ng Pilipino sa sentro. Hindi ito upang gawing malabo ang kabayanihan, kundi upang ipakita na sa gitna ng diplomasya ng malalaking bansa, ang maliit na bansa ay kailangang magpasya kung paano isasalo ang bangga ng interes. Sa tanong kung isang araw lang ba ang kalayaan, kailangang iharap ang buong hibla mula 1896 hanggang noong 1946. Ang kalayaan ay umaabot sa kalahating siglo ng sigaw, tugon, pagsubok, pagkatuto, at paglikha ng mga institusyon. Ang unang sigaw ay pag-angat ng dibdib. Ang mga batas, plebisito, at kasunduan ay pag-ayos ng balikat at tuhod, parehong kailangan upang tumayo ng matagal. Sa puntong ito, makabubuting pakinggan ang mga tinig na madalas lampasan. May kwento si Melchora Aquino na tumanggap ng mga sugatan at nagpaabot ng pagkain. Hindi kailangan ng mataas na titulo upang maging ina ng bayan. Sapat ang bukas na pinto at matibay na loob. Si Gregoria de Jesus, sa kanyang pag-aalaga sa mga papel at alaala, ay nagpamalas na ang kasaysayan ay hindi lamang nakasulat sa marmol. Ito inakatago minsan sa isang lumang kahon o sa laylayan ng saya. Si Teresa Magbanua, sa kanyang paglusong sa larangan, ay nagpahiwatig na ang tapang ay hindi pinipigil ng anumang hangganan. Sa Visayas at Mindanao, may mga pinuno at karaniwang tao na ang mga pangalan ay hindi kasing kilala, ngunit ang kanilang kabutihang ginawa ay tumawid sa ilog ng henerasyon. Kapag idinugtong ang mga tinig na ito, nagiging koro ang kasaysayan, walang iisang solo, kundi maraming harmonyang sabay umaawit ng may paggalang. Sa pagharap ng bansa sa ganap na kalayaan noong 1946, sumabay ang mahihirap na tanong, paano babalansihin ang pangangailangang muling magtayo ng bahay at paaralan sa harap ng mga kasunduang pang-ekonomiya na may kondisyong hindi laging patas? Paano magkakaroon ng puhunan ang maliliit na magsasaka kung ang pamilihan ay kontrolado ng mas malalaking interes? Sa mga puok na nasunog, kailangan ang materyales at lakas paggawa. Sa mga puok na naligtas, kailangan ang panuntunang hindi iiwan ang mga kapitbahay. Dito pumapasok ang kahulugan ng pamahalaan at institusyon. Ang batas ay hindi lamang titik. Dapat din itong maging balikat na sasalo sa mahina at sinturon na hahawak sa maluwag. Sa larangan ng edukasyon, kailangang patibayin ang pag-aaral ng sariling kasaysayan upang ang kabataan ay hindi maligaw sa nakasisilaw na ilaw
ng panlabas na balita. Sa pabrika at sakahan, kailangan ang pag-imbento ng paraan upang ang galaw ng mundo ay hindi magpaikot sa isang bayan na kagagaling lamang sa sigwa. Kung babalikan ang dalawang petsa Hunyo, 12 at Hulyo Apis, makikita ang dalawang mukha ng iisang larawan. Ang una ay ang panloob na pasya, nagsasabing kaya at handa. Inilalagay ang sarili sa gitna ng entablado ng kasaysayan. Ang pangalawa ay ang panlabas na pagkilala, sinasabing tinatanggap at kinikilala. Inilalagay ang bansa sa mapa ng pandaigdigang ugnayan. Kapag pinaghiwalay ang dalawang ito, tila may hiwa sa salaysay. Kapag pinagsanib, may tulay na tatawirin ng sinumang di pa nakauunawa ng haba ng paglalakbay. Sa eskwela, maaaring ituro na magkaibang okasyon ang dalawang petsa. Sa tahanan, maaaring ipaliwanag na iisa ang puso ng dalawang selebrasyon, ang karapatang mamuhay ng may dangal at pananagutan. Sa mga taong bumalik mula sa digmaan, may dalang alaala na kaakibat ng bigat. Ang ilan ay tahimik na natatakot sa tunog ng putok. Ang ilan ay mabilis mapabalikwas sa kalansing ng lata. Ang ilan ay natututong ang umiti sa kabila ng sugat. Sa mga naulila, may paglalakad na kailangang gawin, may pader na kailangang pinturahan, may upuang kailangang ayusin sa hapagkainan. Sa mga batang ipinanganak matapos ang digmaan, may kwento silang naririnig sa gabi bago matulog tungkol sa punit ng sedula, sa lakad sa mainit na kalsada, sa bandilang unang iwinagayway, at sa watawat na kinilalang muli. Kapag lumaki ang mga batang ito, dala nila ang kwento hindi bilang libangan, kundi bilang gabay sa pagdedesisyon. Paano mamimili ng pinuno? Paano makikibahagi sa barangay? Paano ipaglalaban ang tama ng mahinahon at buo ang loob? Sa pagtatahi ng maraming petsa, pangalan at lugar, lumilitaw ang larawan ng isang paglalakbay na hindi dapat tapusin sa isang pahina. At kahit natapos na ang opisyal na panahon ng ating salaysay mula 1896 hanggang 1946, maraming hibla ang nagpapatuloy. Ang usapin ng lupa at reforma, ang ugnayan sa kalakalan, ang pag-unlad ng siyensya at teknolohiya, ang paglikha ng sining at panitikan. Ngunit sa kabila ng lahat, may nananatiling batayang aral. Ang kalayaan ay hindi minsanang hiyaw. Ito, iaraw-araw na gawa. Ang sigaw ay maaaring matapos sa loob ng ilang minuto. Ngunit ang pag-asa, pananagutan, at pagkakapantay-pantay ay kailangang itahi sa bawat resolusyon ng komunidad, sa bawat talakayan sa klase, sa bawat pagpupulong sa munisipyo, at sa bawat kontratang nilalagdaan ng maliliit at malalaki. Sa dulo ng mahabang paglalakad, nahahawakan ng tainga ang huling himig ng salaysay, tahimik ngunit buo, payapa ngunit matatag. Ang larawan ng batang nakakapit sa kamay ng kanyang lola, habang tinitingnan ang watawat ay nagiging paalaala na ang kalayaan ay minamana at pinangangalagaan. Ang batang iyon ang magpapasya balang araw kung paano patatakbuhin ang bayan. Ang lola ang magpapaalala kung paano ito ipinaglaban noon. Sa pagitan nila, may tulay na gawa sa kwento. Mga pangyayaring totoo, mga pangalang totoo, mga luha at tawang totoo. Ang tulay na ito ang nag-uugnay sa sigaw at sa kasarinlan, sa lihim na pumutok hanggang sa liwanag na nagpapatuloy. Kaya kapag muli niyang marinig ang mga lumang tala, ang mga sipi tungkol sa pugadlawin o balintawak, ang mga pahina tungkol sa malulos, ang mga artikulo tungkol sa Treaty of Paris, ang mga tala tungkol sa balangiga at buddadyo, maalala niyang hindi siya tagapanood lamang ng lumang kwento. Siya ay tagapagmana ng isang pangakong sinimulan noong mapunit ang sedula at marinig ang unang sigaw. Ang pangakong iyon ay hindi para sa iisang tao, hindi para sa iisang rehiyon, at hindi para sa iisang panahon. Ito ay para sa lahat ng mamamayan, sa lahat ng pulo, sa lahat ng bukas na darating.
At kapag tinanong kung paano mapapanatili ang diwang iyon, naroon ang simpleng sagot na humahabi ng praktikal na hakbang. Mag-aral ng kasaysayan nang walang takot sa komplikado ngunit may layuning umunawa. Makilahok sa usaping bayan at pakinggan ang magkaibang panig. Igalang ang batas at bantayan ang mga namumuno. Palakasin ang kabuhayan sa pamamagitan ng hanapbuhay at pag-iimpok. At higit sa lahat, ituro sa mga bata na ang salitang kalayaan ay kasing kahulugan ng pagmamahal sa kapwa at pananagutan sa bayan. Kung magagawa ito, hindi mauubos ang sigla ng ating kasarinlan. Magiging batid ng bawat isa na ang watawat ay hindi lamang telang makulay, kundi paalala na pinagdugtong ng dugo, pawis at dasal ang bawat guhit at araw. Sa huling iglap ng salaysay, muling babalik sa unang larawan, ang punit ng sidula. Sa putol na iyon, nagsimula ang paghilom ng isang damdamin na matagal tinaob ng takot. At sa paghilom na iyon, umusbong ang mga tao ng pag-aaral, paglilitis, digmaan, gutom, pag-ibig, pagbangon, at pag-asa. Mula sa isang lihim, sumabog ang sigaw. Mula sa sigaw, nahubog ang kalayaan. At mula sa kalayaan, ipinanganak ang araw-araw na gawain ng isang bayang handang makinig, magsalita at kumilos. Sa ganoong paraan nagiging buo ang paglalakbay mula 1896 hanggang 1946, hindi kwento ng mga baril at bandila lamang, kundi kwento ng isang sambayanang nagpasya, hinding-hindi na babalik sa katahimikang walang katarungan. Sa wakas, ang mensaheng nais dalhin ng salaysay ay nananatiling malinaw at payapa. Mula sigaw tungo sa kasarinlan, ang kalayaan ng Pilipinas ay hindi isang sandaling dumausdos sa pahina ng aklat. Ito ay isang ilog na dinaraanan ng bawat henerasyon, minsan mababaw at malinaw, minsan malalim at maalon, ngunit laging patungo sa dagat ng pag-asa. Sa pag-usad ng oras, may bagong pampang na maaabot. At sa bawat paglapag ng paa, maririnig ang tanong na nararapat lagi nating sagutin sa gawa at salita. Paano pangangalagaan ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga ninuno? Ang sagot ay nasa paraan ng ating pamumuhay ngayon sa paggalang, sa pakikisangkot, at sa pag-ibig sa bayan na hindi maingay ngunit matatag. Sa paglalim ng gabi, habang humuhupa ang tinig ng tagapagsalaysay, nananatiling nakatayo ang isang bansa sa liwanag ng umaga, handang magpatuloy, handang matuto, at handang managot sa pangakong minsang binigkas, at ngayon ay patuloy na isinasabuhay.